no, works na po ito ng kanyang pagmamahal, which is ng Holy Spirit, mga kapatid, na nakapaloob nga po sa atin. Yun po yung ano po dito na yun nga po, no, ito minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Yun na rin po yung inano sa atin ng ating Panginoon or ng ating Diyos Ama, mga kapatid, no, na kinalulugdan niya tayo simula po nung tinanggap po natin siya sa atin pong mga buhay, nung tinanggap po natin siya sa ating mga puso. Yun nga po, no, simula nung nabago po tayo at lumakad na po tayo sa kanyang righteousness, mga kapatid, no, na ginagawa natin ito dahil nasa loob na natin ang kanyang pag-ibig, which is yun na nga po, no, yung banal na spirito, mga kapatid, na nakapaloob na nga po sa atin. Kailangan mong makita ang pagmamahal na iyon ng iba, mga kapatid. Yun po yung sinasabi dito sa last verse po na atin pong binasa, na hindi po natin kailangan i-try hard na makuha yung pagmamahal ng Diyos. Bagkus nung time po na tinanggap na po natin yung pag-ibig po ng Diyos, yung kalooban po ng Diyos sa ating mga buhay, na tinanggap na po natin siya sa ating mga buhay, dito na po yun, mga kapatid, nag-start. Na yun po, no, na ginagawa na po natin itong mga ganitong gawain, yung mga pagbabahagi, yung mga pagbabasa, pananalangin, kasi kailangan po talaga natin yun, mga kapatid, upang malaman po natin yung kalooban ng Diyos, humingi ng paggabay, at magpasalamat po sa Kanya, di ba? Yun po yun, mga kapatid. Ngunit ang pinaka-anuhin po natin dito ay kailangan po nating mas malaman na minahal na tayo ng Diyos, mga kapatid, bago pa po natin siya mga mahalin. At yun po yun, mga kapatid, dito po natatapos ang atin pong topic, mga kapatid. At yun po, no, grabe po yung naging ano po sa atin ngayon, sa atin po na topic. Kasi dito po natin nalaman yung talaga pong mga nangyari nung time po na binautismohan nga po itong ating Panginoong Kristo, na hindi lamang po siya natatapos doon, bagkus may pinakamalalim pa pong ibig sabihin. Kaya po, lagi po nating basahin ang atin pong mga Biblia upang malaman po at i-reveal po sa atin ng atin pong Panginoong Kristo ang lahat-lahat po ng nakatago po sa kanyang salita, mga kapatid. Dito na po natatapos, mga kapatid. And mga kapatid, pwede na po kayo mag-share ng inyo pong mga insights po sa atin pong mga na-topic. Dagdag na po kayo. Ayan, praise God mga kapatid. Praise God to our Lord Jesus Christ. Brother, no? At ang Holy Spirit na mismo yung nagsalita. Ginamit ang iyong boses para maihatid ang napakagandang topic, no? Matthew chapter 3. Mga kapatid, i-share ko lang po din dito sa na-topic po ni Brother Daniel. Ayan, regarding po yan kay kay John the Baptist na naghanda ng daan para sa ating Panginoong Hesus at dun sa bautismo, sa ating pagbabautismo niya sa ating Panginoong Hesus. Mag-share lang po ako regarding dito, mga kapatid, no? Meron po ako mga nasulat din po dito sa na-topic ni Brother Daniel. Dito po sa sa mga unang verse, yung una po na preaching, pagbabahagi ni John the Baptist ng Kingdom Gospel. Tingnan niyo po kung anong sinabi niya. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. So, nagsisimula po sa repentance. 'Di ba? So, ano po ba kasi yung kingdom? Ito po kasi kingdom. So, this is a king's domain. Ibig sabihin po, isisik mo, magpapasakop ka sa rulership, 'di ba? Sa domain ng isang hari. Magpapasakop ka, mapapabilang ka, isisik mo yung kanyang paghahari. So, yun yung sinasabi po dito. Na ang kingdom nga po, sabi nga, 'di ba, repent for the kingdom of heaven is at hand. Ibig sabihin po, abot kamay mo na. Eto na, linapit na ng Panginoon. Narito na sa atin. Tatanggapin na lang natin, isisik na lang po natin. Ibig sabihin, kingdom of heaven is already here.
narito na po mismo, bit at hinatid na po sa atin, dinala na po sa atin ng Panginoong Hesus the moment na siya'y nagkatawang tao. Mga kapatid. So, dito po natin malalaman na meron ng pagkakataon. Yun po kasi yung pinaka-good news eh. May pagkakataon na tayo ay ma-reconcile na sa Diyos na dati tayo'y kaaway, tayo'y kalaban ng Diyos. Kasi po, tayo'y kinakaibigan natin, nandito tayo sa kingdom of darkness ni Satan, kaibigan natin ng mundo, nakasakop tayo sa otoridad ni Satan. Sabi nga po, di ba, kung kinakaibigan mo ang mundo, kalaban ka ng Diyos. So tayo'y kalaban dati dahil sa kasalanan. Di ba? Pero ngayon, ito nga po, dito pa lang sa una, na preaching ni John the Baptist, ay ano na agad, kingdom na. Kingdom gospel na. So, ibig sabihin po, may pagkakataon ng ma-reconcile sa Diyos, may pagkakataon ng mapagbalik loob tayo sa mabuting relasyon natin sa Diyos na nawala nga po dun sa Garden of Eden dahil sa kasalanan, na-introduce po iyon. At may pagkakataon na po tayong mapabilang sa kaharian ng Diyos bilang citizen. So, yun yung ibig sabihin ng mensaheng pong ito, na siyang binabahagi din po natin. Diba? Repent for the kingdom of heaven is at hand. At pag sinabi pong kingdom, diba? Ibig sabihin po ito, it's all about the king. Kaya nga po kingdom, it's all about the king. So ang isisik mo dito ay ang kaharian ng king. So, dun po sumisentro sa Panginoong Hesus, siya po yung king. So, saan po natin siya hahanapin? Sa kanyang salita, kasi siya po iyan. Siya po kasi yung king. So, dito po natin siya makikilala. Diba? Dito po natin masisik ang kanyang kaharian na nasa ating puso na po, na kailangan po mapabanal ng kanyang salita. So, kailangan po nating isik. Diba? Hanapin ng Diyos, kilalanin ng Diyos sa kanyang salita, dahil siya po iyan, Panginoong Hesus. So, yan nga po, no? Sabi din dito sa first verse, na ito pong si John the Baptist, at dito sa third verse, na siya po ay nagpipreach sa wilderness. Pasensya na po kayo itong Bible na gamit ko, English. So sabi, diba, he is preaching in the wilderness of Judea. And yung verse 3, sabi po dito, no, ito'y fulfillment ng naiprophesy ni Prophet Isaiah sa Isaiah 40 verse 3. Kung maganda nga pong basahin nyo ng buo, mga kapatid. Wait lang. Kung okay lang po sa inyo, basahin natin yun ng buo. Dito ko na lang siya basahin sa sa ESV ko, mga kapatid. Ayan. Sa AB mo na lang ate para Tagalog. AB, okay. AB tayo, AB. Wait lang. Basahin na lang natin yung buong talata kasi maganda po yun, mga kapatid. Wait lang. Isaiah 40. Ayan po yan, yung naka-quote po dito na verse, dito, yung the voice of one crying in the wilderness. Galing po yan sa Isaiah 40 verse 3. Pero babasahin natin yung buong, yung dito lang po, yung 40 verse 1 to 5. Basahin po natin, no, mga pananalita ng pag-asa. Inyong aliwin ang aking bayan, sabi ng inyong Diyos. Magsalita kayo ng sa puso sa Jerusalem, at sabihin ninyo sa kanya na ang kanyang pakikipagdigma ay tapos na ang kanyang kasamaan ay pinatawad. So ito po yung ibig sabihin nito, na ilinapit po ng Panginoon ang kaharian, kasi nga po may kapatawaran na. Di ba po, siya po yung nagsakripisyo. Dito po kasi, nung sinasabi to ni John the Baptist ito sa chapter 3, di ba wala pa po yung crucifixion. Kaya hinahanda pa po niya. Prepare pa po niya ang mga tao, ang mga puso ng mga tao para i-receive, para isik yung kingdom, kasi nandyan na for the coming of the Messiah. Andyan na po, sabi po dito, no, sapagkat siya'y tumanggap sa kamay ng Panginoon ng ibayong bahagi para sa lahat niyang kasalanan. Ang tinig ng isang sumisigaw, ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo sa ilang ang lansangan para sa ating Diyos. So, ibig sabihin, kung sa madaling salita, parang red carpet, ilatag nyo, dadaanan ng Panginoon. Lahat nga po, sabi nga dito, no, bawat libis ay matataas, at bawat bundok at burol ay mabababa. Ang mga baku-bako ay matutuwid, at ang mga hindi pantay na dako ay mapapatag. Ibig sabihin po, lahat ng baluktot tutuwid. Diba? It's not about your sin. It's not about how heavy your sin, kung gaano kakasama dati. Lahat ng baluktot kayang tuwirin, lahat ng baku-bako kayang mapatag ng Panginoong Hesus. Yan po yung epekto, yan yung dala
ng kanyang paghahari sa buhay, sa puso ng isang tao. So, ang sabi nga po dito, no, ihanda. So, si John po dito, ang ginagawa niya ay para ihanda yung mga puso ng mga tao na mapatag, maayos, mabago, malinis ng Panginoon. Yung baluktot nating mga ginagawa, 'di ba? Karukhaan or kabaluktutan ng ating puso, nandito po kasi yan lahat eh. 'Di ba? Yung kasamaan, tutuwirin niya. Yan po yung sinasabi na He prepares, John the Baptist prepares the way. Ibig sabihin, hinahanda niya na yung mga puso ng mga tao para sa pagdating ng Misaya, ng Panginoong Hesus. So sabi po dito, no, ang mga baku-bako ay matutuwid at ang hindi pantay na dako ay mapapatag. So, lahat po talaga. Diba? Kahit gaano kakasama dati, kita nyo po yung mga living testimony ng mga tao kung gaano kabuti at kagaling ang Diyos sa buhay ng tao. Na dati, ang dark ng past nila, 'di ba? May mga drug addiction na hindi kahit anong rehab, kahit anong rehab nila, hindi sila gumagaling, hindi sila tumitino, mga alcohol addiction. Pero the moment na tinanggap ang Panginoon, hinanap na pabilang sa kanyang kaharian, 'yun ang naging gamot. 'Di ba? For the Lord is our healer. Spiritual po kasi ito. Life is spiritual. Akala po kasi natin kayang gamutin lamang ng physical, pero hindi. Kailangan spiritual para magmanifest na lang siya sa physical. Kaya nga po ang Panginoong Hesus, pinapatawad niya yung mga nagkakasala na may mga sakit kasi doon po nagmumula. Hindi naman po magkakasakit kung hindi dahil sa kasalanan eh. Dati naman po sa Garden of Eden, ang katawan nila Adam and Eve ay wala pang korupsyon. Hindi pa subject for death, hindi pa subject for weakness, hindi pa subject for diseases. Diba? Pero the moment na na-introduce yung sin, doon na po. Doon na, 'di ba? Doon na po na ang tao, 'di ba, umunti na po yung lifespan, nagkaroon na nga po ng degradation sa katawan, hanggang tumanda, nagkakasakit, nanghihina, 'di ba? So yan na po yan. So the moment na pinatawad ng Panginoon, ang kasalanan na nung may sakit, gumagaling din po siya. Mga kapatid. So sabi po dito, no, at ang verse 5, last verse po, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay mahahayag. Ito nga po yun, nabanggit din po yan ni Brother Daniel kanina, para po maihayag. Diba? Kasi inintroduce po ni John the Baptist ang Panginoon sa mga tao, para maihayag ang kaluwalhatian ng Panginoon at sama-samang makikita ng lahat ng laman. Lahat po ng laman. Diba na witness, makakaalam ng kadakilaan, kaluwalhatian ng Panginoon, para po sila ay tanggapin na rin po ang Panginoon, isik na rin po ang Panginoon, papasukin na rin sa kanilang buhay, sa kanilang mga puso, para kung ano yung mga tuwid at mali sa kanila ay mabago. Malinis yung lahat ng karumihan. Diba? Sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. Galing sa bibig niya po ito, salita niya po ito. Diba? So sabi po dito mga kapatid, balik po tayo yan nga po, nabasa natin, no, yung sa preaching in the wilderness, dito sa Isaiah, no, prenapisay po, na fulfillment po ng Isaiah, itong si John the Baptist. Siya po yung sinasabi dito na the voice of one crying in the wilderness, ibig sabihin nagpipreach sa mga tao. Na alam naman po natin na siya nga po, di ba nabanggit kanina, na doon pa lamang sa womb ng nanay niya, si Elizabeth, ay filled na siya by the Holy Spirit for one sacred duty. And that is to prepare the way of the Lord. Bata, dun pa lamang siya, may sacred duty na siya, yun yung kailangan niyang gawin, yun yung purpose niya. Diba? So, ibig sabihin po, siya po ito, diba, prepare the way of the Lord, make His paths straight. Yan po yan mga kapatid. At sabi nga po dito, at alam naman po natin, yung sinasabi po dito na crying, nung nagpipreach, ay yung Holy Spirit po, nagamit ang katawan ni John. Diba mga kapatid? So, yun po yung nagsasalita, yun yung naghahayag, yun po yung kumikilos sa buhay, sa katawan ni John the Baptist, the Holy Spirit. Kasi dun pa nga lang po sa womb ng nanay niya, nandun ang Holy Spirit. Yun po yung kaibahan niya. He is filled by the Holy Spirit, nandun pa lamang siya sa womb ng nanay niya. Na paglaki niya, siya nga po, di ba? Siya nga po. Sister Bless, Yes po. i-ano ko lang yung about dun sa balihin siya, yung nasa gabay siya lang, hindi siya Holy Spirit ha. Holy Spirit siya ng gabay ni Elijah. Bali po, yun po yung parang siyang naging gabay ng Holy Spirit ni Elijah.
Hindi po, hindi siya Ano, Holy sister? Spirit natin. Ano siya, sister? Yung- Ay, sorry. Sige. Diba filled by the Holy Spirit? Kasi magkaiba po yung spirit ni Elijah at yung Holy Spirit. Magkaiba siya. Yung spirit ni Elijah, spirit meaning ugali. Diba? Spirit of Elijah, diba ang spirit, ang ano po niya na ugali, katangian. Dito po papaliwanag po natin yan sa ano. Dito sa, papaliwanag po natin siya sa, dito sa sunod, mga kapatid. Tama ba? Sister, Holy Spirit ba yun or Spirit of Spirit of Elijah siya. Nakakagabay sa kanya yung spirit ni Elijah. Hindi po, ito, papaliwanag natin sa susunod na verse, Sige, mga pero kapatid. ipaliwanag Pero sa mo na Luke- din kasi yun din ang Yes. nasa Eto, susunod na siya, sister. Susunod na siya. Dalawa kasi po, andito sa Luke po kasi, nakalagay po dito, Luke 1:15, wait lang. Ano yun natin, ha? Para lang klaro, mga kapatid. Sabi po dito, basahin ko po to sa inyo, mga kapatid, para lang malinaw. Sabi po dito, Luke 1, verse 15, "For he will be great before the Lord, and he must not drink wine or strong drink, and he will be filled with the Holy Spirit, even from his mother's womb." So tama po, inabanggit natin na he is filled by the Holy Spirit by the time na nasa womb pa lang ng nanay. Kasi nga po siya ay Nazirite. Nabanggit na po natin yan, no? Katulad ni Samson, siya ay Nazirite. So bawal nga po siyang uminom ng strong wine and drink kasi yun po ay vow. Diba? Yun po ay vow na ang Nazirite ay hindi iinom, hindi papaputo yung ano niya, yung tawag dito yung buhok. Diba? Yan po ay Nazirite din po kasi si John the Baptist. At ito na nga po yung sinasabi ni Sis Angel na yung Spirit of Elijah. Magkaiba po ang Holy Spirit at ang Spirit of Elijah. Diba? Magkaiba po yan. So, dun sa nabanggit po natin na filled by the Holy Spirit po siya, even from his mother's womb. Ito po yung sa Spirit ni Elijah, mga kapatid. Sa verse 4 po, balik po tayo. Ayan. Ayan siya. Verse 4, sabi po dito na now John wore a garment of camel's hair. Dito na po papasok yun, no? And a leather belt around his waist, and his food was locust and wild honey. So, dito po, mga kapatid, na nagpo-foreshadow na po ng fulfillment ng Old Testament na nasa kanya po yung spirit ni Elijah. Huwag po kayong malito. Pag ibig sabihin, spirit, ang ano po pag spirit, di ba, ugali? Katangian. So, yun yung minamanifest kay John the Baptist, yung spirit ni Elijah na may might, may tapang, may boldness. Kita niyo po kung paano niya inano yung mga prophet ni Jezebel before. Pinahiya niya, di ba? So, yun yung ngayon na dito pa lamang nung pinuna ni John the Baptist yung mga Saduceo at mga Pariseo na sinabi niya, you brood of vipers. Di ba nagpapakita siya ng spirit ni Elijah na may might, may courage, may boldness. Yun po yung ibig sabihin na nasa kanya yung spirit ni Elijah. Di ba matapang, may boldness, walang takot, mga kapatid. So, yun po yun, na dito po sa sinasabi, dun pa lamang sa garment of hair, yung goat hair at belt of leather na nasasaad po sa 2 Kings chapter 1 verse 8 is a foreshadowing. Same sila ni Elijah ng suot na garment made of goat hair and belt of leather. Ganun, sa wilderness din po. So, same po ito. Elijah before John the Baptist na dito sa time na ito na nababasa natin. Di ba po? So, dun yung makikita. Nakatunayan na nandyan ang spirit ni Elijah. Di ba? Na kay John the Baptist. So, pangalawa po, ito nga po yun, no, yung katangian, nabanggit na rin po natin yung katangian, same nga po, no, yung courage, might, and boldness. Yun po yung ibig sabihin ng spirit. Di ba? Ugali or katangian. So, fulfillment din po yan ng Malakay, chapter 4, verse 5, na sabi po doon, basahin po natin, no? Sabi po dito ko na lang sa ESV, mga kapatid, no? Sabi dito, "Behold, I will send you Elijah the prophet before the great and awesome day of the Lord comes." So, ibig sabihin po, di ba, si Malakay na po ito, last book na po ito ng Old Testament. So, wala na po si Elijah, di ba? Ang ibig sabihin niya po dito, ito ay foreshadowing, prophesying about John the Baptist. Na siya ipapadala. Di ba? Siya ipapadala when the awesome day of the Lord comes. So, ito po, yan yung fulfillment nitong Malakay 4:5. Itong nandito na si John the Baptist. Di ba? Siya ang Elijah the prophet of this generation. Itong dito sa, ano na to, no? Sa binabang, dito sa time na ito. And ang sabi din po dito, no,
Eto pa po, magbibigay pa po tayo ng foreshadowing po ni Elijah dito kay John the Baptist. Naalala niyo po mga kapatid, si si Elijah po before na nakaharap niya si Jezebel, di ba? Yung Jezebel. So may Jezebel spirit po ito mga kapatid. Yan, yung Jezebel spirit, kita niyo po kay John the Baptist, with that same Jezebel spirit, nakaharap din po niya. Yung Jezebel spirit, alam niyo po kung kanino? Kay Herodias. Nandyan po yan sa, nandyan po siya sa Matthew 14. So, matatapik din po yan ni Brother Daniel sa mga, mga succeeding chapters. Nasa Matthew 14 po, na si Herodias, siya po ay asawa ng kapatid, or si Philip po yun, kapatid ni King Herod. So, di ba nga po, tawag dito, rene-rebuke po ni John the Baptist itong si King Herod dahil nga po hindi niya pwede na asawahin itong asawa ng kapatid niya. Diba? So, doon pa lamang po, nagkaroon na po ng enmity. Kaya nga po niya pinahuli, diba parang may something na po sa kanilang dalawa, so kaya niya pinadakip. Si John the Baptist, makikita niyo po yan sa Matthew chapter 14, at ang sabi doon, diba nalugod si King Herod doon sa, anak nga ba yun? Anak nga ba ni Herodias yun? Na, nagsasayaw. So, nalugod siya. So, kung ano daw yung gusto. Tama ba, brother? Anak, no? Ate, anak. Ayun. So, nalugod si King Herod dun sa ginawa ng anak ni Herodias. So, ang sabi doon, kung ano daw yung gusto ng anak, ay siyang susundin. Doon sa kumpas ng nanay, bulong ng nanay, tawag dito, pugutan ng ulo si John the Baptist. So, sinabi ng anak, sumunod lang yung anak dun sa nanay niyang si Herodias. Kaya ngayon, ilagay daw sa plato yung ulo ni John the Baptist. Alam niyo po ba, may malalim din na representation yun. It is the foreshadowing of the crucifixion of the Lord Jesus Christ. Kasi linagay sa plato, ibig sabihin, di ba ulo, sino ba ang ulo natin? Di ba Lord Jesus Christ? Linagay sa plato, linagay sa krus. Di ba? And then the body, nung kinuha na nga yung ulo, di ba, ang Panginoong Hesus, kinusify nila, yung katawan yung natira ni John the Baptist, yun yung nalibing, yun yung na-preserve, yun yung na-retrieve ng mga disciples. Yun yung nalibing. So, ibig sabihin po, we as the body, tayo yung pine-preserve ngayon, tayo yung nire-restore, tayo yung pinapabanal. Di ba? Foreshadowing siya mga kapatid. So, doon pa lamang nalaman nga po natin na ito nga po si Elijah, na nakasagupa niya yung Jezebel spirit noon sa Old Testament. Ngayon, na may spirit ng Elijah, si John the Baptist, nakasagupa niya din ng Jezebel spirit sa katauhan ni Herodias. So, yan po yung mga kapatid. So, tayo po ay dumako na, no, sa verse 5, mga kapatid. Sabi po dito, no, dito na po tayo sa verse, 8 mga kapatid, na na po yan, na paliwanag na rin naman po yan ni Brother Daniel. Dito lang tayo sa 8, bear fruit in keeping repentance. Ano po ba ang fruit? Dito po kasi, no, tawag dito, wala pa nga po, 'di ba, yung pagbaba, yung descending of the Holy Spirit. 'Di ba, nabanggitin po yan ni Brother Daniel. So, ang sabi po dito, bear fruit, ibig sabihin, magkaroon ng ebidensya, magkaroon ng resulta yung repentance mo. Kasi kapatid, pag walang resulta ang repentance mo, na nakikita sa pananalita mo, sa pamumuhay mo, sa pag-iisip mo, sa pag-uugali mo, sa gawi mo, sa galaw mo, kung walang resulta yan, hindi genuine, hindi totoo yung repentance mo, kapatid. Kasi remember, kapag ikay nagsisisi, nagdadasal ka sa Panginoon, na hinihingi mo ng tawad ang iyong pagkakasala, pero nakita ng Panginoon ang heart posture mo, nakita niya yung iyong ginagawa sa pang-araw-araw ay hindi tumutugma sa panalangin mong pagsisisi, sa pag sinasabi mong repentance, hindi niya yan papakinggan. Ibig sabihin, it is not genuine. So, kailangan po, mga kapatid, paalala lang, kailangan po tugma palagi yung inyong heart posture. 'Di ba? Sa inyong pagsisisi, tugma po sa pamumuhay nyo, sa buhay nyo. 'Di ba? Hindi po yan matatapos lamang sa pananalangin yung paghingi ng tawad, hindi po. This is a total change. 'Di ba? Change of minds and hearts. Yan po ang repentance, hindi po yan basta paghingi lang ng tawad, 'di ba? Makikita po yan ng Panginoon sa pamumuhay nyo kung talaga ba kayong nagbago. So, ang sabi po dito, no? Verse 9, sabi po dito, no? Yung lang po dito mga kapatid, yung napansin ko lamang po dito, yung bato.
Nabanggit na rin po yan ni brother, napaliwanag niya na rin po naman yan. Nang sabi nga po niya nung pinonirebuke po ni John the Baptist yung mga yung mga Pariseo, yung mga Sadduceo na sinabi nila na you brood of vipers. 'Di ba? Who warn you to flee from the wrath to come? Ibig sabihin po, alam po kasi talaga na itong mga Sadduceong ito at Pariseo na tinawag nga po ng Panginoong Yesus na son of the devil, 'di ba, sa mga succeeding chapters ng Matthew, mga kapatid, alam na itong mga taong ito ay wala talagang totoong fruit on keeping their repentance. Parang nasa dila lang. 'Di ba? So ibig sabihin po, hindi manghihinayang ang Diyos para sa mga self-righteous na tao, sa mga hypocrite na mga tao, na sa mga dila lamang nagsisisi o pakitang tao lamang, pero wala namang pagbabago sa buhay. Katulad ng mga Sadduceo at Pariseyong ito, na alam na nga po yung tamang gawin, pero still, hindi pa rin po nagbabago. 'Di ba? Kala po nila, tuwid na sila dun sa mga pamumuhay nila, paano mo na nga naman po itutuwid ang taong kala niya tuwid na siya. Yan nga po yung nandito din yun alam ko sa Matthew yung sinabi na kapag ikaw inamin mo ikay bulag, inamin mo ikay makasalanan, papatawarin ka ng Diyos kasi nagpakumbaba ka sa Kanya. Pero, samantalang ito, katulad ng mga Sadduceo at Pariseyong ito, hindi inaamin na sila'y makasalanan, hindi inaamin na may kailangan silang ituwid sa kanilang mga sarili. Paano mapapatawad ng Diyos ang ganun, na hindi umaamin? Walang pagpapakumbaba. Pretenders, amen. Amen. So, love pa din sa mundo. Amen. Nakikita nyo naman po, napakitaan pa rin po ng pagmamahal yung mga ganitong tulad ng tao. Katulad nga din po ni Judas, Ang Panginoong Hesus, alam niya na. Siya po ay Diyos na nagkatawang tao, alam niya na si Judas ay seed of Satan. Pero, pinakitaan niya pa rin ng mabuti. Diba? Pinakitaan niya pa rin ng pagmamahal. Yan nga po yung sinabi, diba? Na love your enemies. Pero, hindi natin ito tolerate yung kanilang mga kasalanan. Diba? Kailangan po natin yung i-expose. Na siyang ginagawa po ni John the Baptist dito sa mga Sadduceo at Pariseo para hindi po sila tularan ng ibang mga tao na nagpapabautismo. Para yung mga nagpapabautismo ay alam nila ang purpose ng bautismo is, sabi nga po ni Brother Daniel, tama po yun, outward expression na ikay tunay na nagsisisi. Paano kung magpapabautismo ka? Kahit anong lublob mo dyan, pero wala ka namang pagbabago, walang effect, wala pong walang sense. Diba, mga kapatid? Yes, pinunasan niya rin po ang mga paa ng mga disipulo. Ibig sabihin, pinapakita na tayo din po, maglilingkod din po tayo sa ating kapwa. 'Di ba? At pinunasan niya, 'di ba? Ay hinugasan niya at pinunasan. 'Di ba? Dalawa po 'yan. Hinugasan at pinunasan. Yan po yung nagsisimbolize na we are serving them and we are showing comfort, we are showing love, 'di ba, sa kanila. Yan po 'yan, mga kapatid. And then ang sabi nga po dito din sa chapter 10, napansin ko lang po dito yung word, yung palakol or yung anong tawag dito sa Tagalog, brother? Palakol ba yung nasa ASND or yung axe dito nga po sa English, Ibig sabihin po nung axe ay nakaabang po yung fiery judgment for those who will not bear good fruit. Kasi nga po, apart from God, kung hindi tayo naka-abide sa Panginoong Hesus, pag hindi po tayo naka-abide, hindi po tayo magbubunga. Tayo po ay puputulin at itatapon sa apoy. Kakalusin ka, kapatid, kasi yan po yung nakaabang na parusa or judgment nga po sa mga taong naka-disalign sa will ng Panginoon, hindi nag-obey sa will ng Panginoon, hindi nag-bear ng bunga, bagkus katulad po ng mga mga Pariseyong ito, ng mga pakitang tao na sila'y nagsisisi pero walang tunay na pagbabago. Ito po yung kakaharapin, yung axe, symbolizing the fiery judgment to come. Para po sa kanila, they will be thrown to the lake of fire. So sa verse 11 po, mga kapatid, yung sabi po dito, I baptize you with water for repentance, but he who is coming after me is mightier than I, whose sandals I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. So dito po, mga kapatid, alam niyo po ba na itong bautism, mga kapatid, ay galing din po ito sa yung bautismo sa tubig, galing din po ito sa Old Testament.
na ito po'y ginagawa din, no, yung mga paghuhugas ng tubig, yung mga priestly consecration. Nandyan po yan lahat sa Old Testament, pwede niyo pong basahin. Ano din po natin, no, nabahagi din po natin yan, yung priestly consecration na sila ay linilinis, di ba, pinapaliguan. Kahit nga po kahit nga po si Aaron noon, pinaliguan po ni Moses, pati nga po yung mga anak. For the consecration, ibig sabihin para sila'y ma-set apart, malinis for a sacred duty to serve the Lord as priest. Diba? Ito pong Panginoong Hesus natin, high priest po ito, kaya siya po mismo yung gumawa. Diba? Na pasaloob din po siya nitong mga ganito. Diba? Yung baptism by water. Kasi nga sabi niya nga dito, kay John the Baptist, na sabi nga ni John the Baptist, dapat po ako po yung nagpapabautismo, 'di ba? Hindi ako worthy para bautismuhan ka kasi nga po Diyos po ito na nagkatawang tao. Pero sabi ng Panginoon, 'di ba, let it be so now, for thus it is fitting for us to fulfill all righteousness. Ibig sabihin para po lang ma-fulfill yung prophecy. Ma-fulfill po ito yung mga nasa Old Testament prophecy regarding dito sa mga paghuhugas sa tubig. 'Di ba mga kapatid, priestly consecration, ritual cleansing,